Noong taong 1988 sa isang lugar sa bansa ng Tunisia, alauna ng madaling araw, habang natutulog ang isang lalaki ay biglang ang nagring ang telepono sa kanyang kwarto. At ang tumatawag ay ang kanyang assistant para naman ipaalala dito na ang kanyang nakabook na flight ay sakto ding alas 3 ng araw ding iyon. Subalit sa mga sandali ding nasambit ay bigla na lamang umalingaw-ngaw ang ilang mga putok ng baril mula sa labas ng kanilang bahay na siya ding dahilan para naman maalerto ang lalaki at kunin ang kanyang armas na tinatago. Bago nga nito, 2 oras bago maganap ang insidente ay tinatayang nasa 40 kasapi ng ilan sa Israel Elite Secret Commando na tinatawag na Sayeret Matkal at Shayetet 13, pati na ilan pang miyembro ng intelligence group nito na Mossad ang siyang lumapag na sa isang deserted beach na nasa Tunisia, at matapos niyon ay nagsimula na nga ang mga ito upang tunguhin ang landas papunta sa tinitirhan ng isang lalaki na kilala naman sa tawag bilang ang Father of Jihad. Si Khalil Ibrahim Al-Wasir na mas bantog bilang si Abu Jihad ay ang isa nga sa pinakakinikilala at importanteng leaders ng PLO o ng Palestine Liberation Organization. At sila rin ang direktang nag-impluwensya sa kauna-unahang intifada o yung pagre-rebelyo ng mga Palestino laban naman sa sinasabi nilang pag-occupy ng Israel sa lokasyon ng West Bank at Gaza Strip na nagsimula naman noong year 1987. Sa mga panahon kasi ngayon ay tumatayo si Abu Jihad bilang ang co-founder at leader ng partidong Fatah, kahanay ng nooy naging kauna-unahang presidente ng Palestinian National Authority na si Yasser Arafat. Habang dekada 70 at 80 ay nagsilbi din nga bilang pinuno ng Fatah Armed Wing itong si Abu Jihad, na kung saan naman ay siya ang tinuturong pinaka-responsable sa nooy mga paulit-ulit at sandamakmak na mga terror attack laban sa mga Israeli citizens at mga kasundaluhan nito. Mga patunay kung bakit nga si Abu Jihad ay hindi talaga maitatangging isa sa pinakamapanganib na terorista sa rehiyon, kung kaya't para naman sa bansa ng Israel ay kailangan na nga nilang kumilos upang ito ay iligpit sa lalong mas madaling panahon. Sa pagtugis kay Abu ay sumiklab ang sinasabing isa sa pinakamalaki at pinaka-expensive na operasyon sa kasaysayan ng Israel, sapagkat na-involved nga dito ang halos sa lahat ng mga military branch ng Special Forces Unit at maging ang lahat ng hanay ng security agency ng naturang nasyon, habang ang kanilang misyon o hangarin ay iisa lamang, at ito ay para hanapin at i-eliminate si Abu Jihad. Noong kasagsagan ng mga huling bahagi ng dekada 80 ay na-expelled o napatalsik si Abu Jihad sa parehong mga bansa ng Lebanon at Jordan dahil na rin sa paghihikayat nito para magasik ng kaguluhan sa nasambit na mga nasyon. Dahil nga doon, si Abu at ang ilan pang kasapi ng partidong Fatah ay na-relocate patungo naman sa bansa ng Tunisia at piniling manirahan sa isang villa na nasa lokasyon naman ng isang tourist-friendly neighborhood. Pero kahit na nga sa kabila ng pagpapalayas kay Abu sa dati nilang rehiyon ay ipinagpatuloy nga nito ang kanyang mga terror activities habang sila ay nasa kanya ng bagong base na nasa Tunisia. Sa isang banda ay lingid naman sa kaalaman ni Abu na ang kanyang desisyon para manirahan sa isang popular na tourist destination ay ang siya din palang magiging ugat ng simula ng pagbagsak ng kanyang tinatahak na karera, sapagkat sa pananatili nito sa ganong klaseng area ay mas magiging makabuluhan naman para sa mga Mossad at ilan pang security agencies ng Israel upang mapadali nga ang mga ito na mag-conduct ng surveillance laban sa kanya, kasama na halimbawa ang pag-wiretap nito sa ginagamit niyang telepono at maging ang pag-obtain ng ilang precise measurements ukol naman sa pinagkukutahang bila ni Abu Jihad. Samantala, pagbalik naman sa panig ng Israel na kung saan ay nagsimula na ring magsanay ang ilan sa miyembro ng Sayeret Matkal at ng Shayetet 13 kung paano nga sila maayos na makapaglalanding sa paglalapagan nilang baybayin, at bukod pa nga doon ay nagsanay na din sila ukol naman sa pag-raid sa isang villa na hinango pa mismo ang itsura sa totoong modelo ng mga bahay na nasa compound na kinaroroonan ni Abu Jihad.
Gayunpaman ay nananatili pa din ngang napakaraming obstacle para sa isasagawa nilang operasyon. Unang-una na dito ay kung paano nga bang ang buo nilang pwersa ay makapaglalakbay ng tinatayang nasa 2,500 km mula naman sa kasalukuyan nilang lokasyon patungo para abutin ang pakay nilang Tunisian Beach. Subalit bukod pa roon ay sa dami nilang collaborators na involved sa gagawing mga pagkilos ay paano pa nga ba nila mapapanatiling sikreto ang naturang mahalagang misyon. Kung kaya't dahil nga dito ay ibinaba na ang desisyon na kung saan ay dapat talagang ang karamihan sa mga operators ay mas mabuting manatili na lang na wari walang nalalaman. Hindi din ipinabatid sa mga sundalo ang totoong identity ng kanilang target ng araw na iyon at tanging ang code lamang na letrang A at J ang sa kanila ibinigay para nga ma-insured na maipapanatiling confidential ang isasagawang operasyon, kung kaya't tanging kakaunti at pili lang sa mga ito ang siyang nakakalam ng eksakto at ng buong detalye. Samantala, para naman malutas ang isa pang napakalaking challenge at mas mahirap na hamon kung paano nga makapaglalakbay ang mga naatasang combined forces papunta sa kanilang tinatarget na tao, ay dito na nagpasya ang Israel na mag-deploy ng pinakamalaking naval forces sa kanilang kasaysayan para naman maglakbay patungong bansa ng Tunisia. Ang nasabing fleet na maglalayag ay binubuo ng 5 units na mga missile boats na siya din ngang may karga para sa mga sasabak na mga miyembro ng Sayeret Matkal at Shayetet 13, kasama na rin ang ilang agents ng Mossad. Dagdag pa dito ay ang isang large vessel na nagbalat kayo bilang isang kunwari cargo ship na siya namang may sakay sa ilan pa muling mga reserve mula pa rin sa hanay ng Sayeret Matkal, habang naka-standby din ang mga units ng helicopters para sa madaliang extraction at gayon din ang isang Israeli submarine para sa kung sakaling kakailanganin naman nila ang isang underwater escort. Pero hindi lang ang Navy, bagkus ay maging ang hukbong pang-ere ng Israel ay may ginampanan ding vital role sa isinagawang operasyon na ito, na kung saan naman ay nag-provide sila ng 2 units ng Boeing 707 planes para sa intelligence gathering at electronic warfare, kasama na rin ang isa pang F-15 fighter jets na siya namang ginamit upang magpatrolya sa naturang coastline at para na rin nga magsilbi bilang dagdag pansuporta. Sa dami ng na-involved na units at mga ginamit na vessels at mga aircraft ay maituturing talagang ang operasyon na ito ay isa sa pinakamalaki na isinagawa ng pwersa ng mga Israeli na ang tanging nga lang na pinaka-purpose ay para iligpit ang isang mapanganib na tao. Nang makatungtong na sa baybayin ng buong puwersa ay wala nga silang ibang ginawang hakbangin kundi ang maghintay ng kumpirmasyon para siguruhin sa mga oras na iyon ay nasa tinitirhan niya talagang villa ang tinatarget nilang si Abu Jihad. At dahil naman sa pagwawartap ng Mossad sa linya ng telepono ni Abu mula sa Israel, ay nagawa nga nilang masagap ang konversasyon nito sa pagitan ng kanyang assistant nang 2 beses nga yung tumawag para ipaalala kay Abu ang kanyang nalalapit na flight schedule pagpatak ng 3:00 ng madaling araw. Kaya't dahil sa naturang direktang tawag ay saktong 1 AM ng araw pa ding iyon ay kumpirmado na nga ng mga Israel Elite Forces na nasa bahay nga nito si Abu Jihad, kung kaya't ito na rin ang naging hudyat para nga ituloy na nila ang pagkilos ng naaayon sa kanilang mga pinaplano. Habang papunta na ang puwersa sa tinutuloyang bila ni Abu ay namataan nila ang isa sa 2 gwardya nito na kasalukuyan naman noong minomonitor ang ilan sa mga sasakyang nakaparada sa area. 2 sa mga operatiba na kunwari nakasuot lang bilang turista ang lumapit sa kotse at matapos niyon ay agad nga nilang binaril at napatay ang unang gwardya. Matapos niyon ay mabilisan ang pinasok ng Israel Forces ang bila sa pamamagitan ng pagdaan nila sa mismong front door nito at agaran ding nagwatak-watak para naman sistematikong i-cleared ang ilan pang area ng naturang bahay. Dito ay kanila namang sunod na kinitil ang 2 gwardya at sinundan agad nila iyon ng pagkilos paakyat na sa hagdanan para naman puntahan ang mismong silid na kinaroroonan ni Abu. Pagkabukas ng kwarto ay dito na nila natagpuan ang kanilang pinaka-main target katabi ang misis nito habang armado pa iyon ng isang pistola.
Subalit wala nang nagawa ang armas na hawak ni Abu Jihad nang simula na siyang tagtari ng mga Israeli forces at tinatayang ang nasa 52 bala ang bumaon sa iba't ibang parte ng katawan nito habang wala namang nasaktan sa iba pang miyembro ng kanyang mga pamilya. Sa pagkakaligpit sa taong binansagan bilang ang Father of Jihad ay isa nga talaga ito sa maituturing na tagumpay para naman sa panig ng mga Israelitas. Lalo pat sa dami ng mga nasawi dahil sa sangkatutak na isinagawang mga terror attack nito ay kulang pa umanong pambayad ang nag-iisa niya lang nakatawang lupa. At para pa rin sa mga Hudyo ay hindi nga sila magdadalawang isip na gumamit ng sobra-sobra o napakalaking pwersa kahit pa iisang tao lang ang kanilang tutugisin. Ang mas importante nga kasi higit pa man sa lahat ng bagay ay ang baka mas marami pang ang masawi sakaling hindi nila matuldukan ang buhay ng ilan sa pinakamalalaki at pinakaitinuturing nilang kalaban na siya din ngang responsable sa paghahasik ng kaguluhan laban sa mga mamamayan ng kanilang pinoprotektahang bayan.